hindi ka mapapagod. Kasi kailangan ko talaga. Dumating sa time, Miss Cara, nangihingi na kami ng pagkain. Hindi masaya. O yung difference. Actually, nung na-interview kita noong 2003, nararamdaman ko na may galit ka pa. Galit po talaga ako dati. Kasi, syempre, lahat ng bata may pangarap. Hindi yun yung gusto kong Buhay buhay ng pamilya ko. Kaya kahit mapagod, hindi pwedeng mapagod. Hindi. Ilalaban ko talaga siya. Lahat tayo may struggle, pero kailangan marunong kang bumangon. Alam mo yung minsan pag nagkukwentuhan, wala kang ma-share, pag usapang graduate, usapang kolehiyo, gusto mo maging part kasi hindi ka dumating sa ganung part. Yun yung sad sa akin. Natatandaan ko pa nung 2003, nung binisita kita, doon sa pinakataas na taas, kwarto mo yun eh. Punong-puno ng stuffed toys. Tapos, meron dong bintana, nakitang-kita mo yung mga barong-barong doon sa tundo. Tapos, tinatakpan mo siya ng kurtina. Yes. Kasi balang araw, makakaalis din ako dito. Babaguhin ko yung buhay ng pamilya ko. Yes. Pero nangyari talaga. Pero nung may nagtiwala sa amin at nag-open ng door, Grabe! dahil sa pagmamahal na simulat sa pool na nagtiwala kayo sa amin, na akala namin wala na. Get out! Hindi po ito round 7, pero nako, grabe, magre-request tayo sa kanila ng round 6 at saka ng round 7. Kayo po ba ay lumaki sa sex bomb dancers? Isang malaking karangalan para sa akin. I'm so happy na pumayag siyang maging guest natin dito sa iListen, si Ira Bermudez. Get Oh, spaghetti you. pababa. Nak- Pero kayo puro pataas ng pataas. Yes, Miss Cara. Grabe. Thank you for having me. Looking forward po talaga ako sa guesting ko dito. Kasi bilang marami kaming pinalaki ng sex bomb, kayo rin po ba marami na rin po kayong napatay? Hindi napanood ko po yung viral video niya, sorry. Ay, nako. Alam mo ba, Ira, hindi ito yung first time na nagkita tayo. Yes po. The first time I met you was way back 2003. 2003. So, 23 years ago! Hindi pa rin nagbabago. 2 dekada, I'm still here. Correct! Kumakaldag pa rin. Kumakaldag pa rin. Correct. So, si Ira, I first met her 23 years ago in 2003 for a docu that I made for Eyewitness. Saan ba yung bahay ni Ira? Akit na po kami? Tulong-tulong kami gumagawa dito. Pumunta ako sa bahay ninyo sa Tondo. Yes, I remember that. Yung bahay niyo ang pinakamataas. Yung pag natulog ka, nakatayo ka. Kasi sa Tondo kasi pataasan ng Kasi bahay. ito yung bahay ni Ira. Ang liit lang nung square meters. Pero ilang floors ito? 4th floor. 4 floors. 4th floor. Ayan ang taas Yes. 'di ba? Grabe. Kasi dahil sa Tondo, Manila, paliitan Oo. ng space, kailangan gumawa ka talaga ng way para magkaroon ka ng space. So pataas talaga yung pataas yung aim. ng pataas. Pataas ganon. ng pataas. Oo, yung nakikita, alam ko parang hagdan na to, tas isang kwarto lang, tas hagdan na, tas kwarto ulit, hagdan na ulit, gano'n. Grabe! Oh, yes So, po. yun yung parang sign na umaasenso ka na Yes. kapag tumataas ang bahay. May sweldo na ako. Maganda rin yung sweldo ko kasi kada sumusweldo ako sa sex bomb, dinadagdagan ko siya ng floor. Ha, talaga? So, nagsimula yung bahay. Wala pa siya. Kasi ang nagpatayo Wonderful. talaga noon, yung uncle ko na siya yung kumikita dati. Tapos syempre, yung buhay namin talaga, mahirap talaga sa Oo. Tondo, Manila. Oo. So, nagkaroon ako ng chance, opportunity na magsayaw. Naging sex bomb ako. So, lahat ng kinikita ko, nahinto kasi yung pagpapatayo niya, naging hollow blocks lang siya. Correct. Na-build yung foundation, pero hindi na ituloy kahit first floor. Oh. Tapos nung kumikita na ako, dinahandahan ko siya. Grabe. Pride ko po yun. Kahit ganyan lang yung bahay,
Kasi lupa po ng family ko talaga yon. Tapos merong isang kwarto doon. Ito, guys, hindi ako nagjo-joke ha, totoo to. May isang kwarto doon na gawa siya sa kahoy pero may mga butas-butas na siya. Pero tinatapalan mo lang ng mga poster. Totoo yan. Bakit? Kasi yung pagpapagawa ng bahay, mahal talaga. So kung ano lang yung money na nakukuha ko, minsan, ako pa kasi yung breadwinner that time. Correct. Hindi lang bahay ang binibuild ko, yung pamilya din namin. Oo. So pinag-aaral ko pa rin yung pamilya ko, wala naman nakakaalam nun. So yun yung masasabi ko, kahit yung buhay namin sa Tondo, Manila ay ganyan, sobrang proud ako. Bakit ka naging breadwinner? Nasaan ang parents mo? Kasi po, nung bata pa lang ako, syempre, hindi naman talaga perfect lahat ng family. Correct. Yung father ko, seaman siya, tapos tumawid siya, bumabiyahe talaga siya ng barko. Tapos naiiwan yung mama ko. Oo. Mama ko, parang siya lang yung nag-aalaga sa amin, hanggang sa naging 5 kami. Kaya sobrang nakaka-proud po yung pag-aalaga ng mama ko sa amin. Kasi, nung yung father ko, chef kasi siya, tapos seaman, nagstay na siya sa Amerika. May ibang pamilya doon? Yes, nagkaroon siya ng ibang pamilya. Pero ngayon lang kasi, so mahaba yung storya, ngayon naintindihan ko na kung bakit. But then, nung time na bata pa kami, hindi pa clear sa mind namin, bakit nga ba papa? Kasi hindi mo na kami binalikan. So para sa aking bata pa lang, kasi at the age of, I would say 13 years old, nagtatrabaho na ako para sa pamilya. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral, pero pamilya muna, mga kapatid ko muna, bago ako. Yun kasi yung mindset ko dati. So, ano ba yan? Medyo deep. Ayun lang. So kapag kinakanta nyo yung bakit papa? Hindi naman sa papa ko, wala namang reflection yun sa family. Pero yun lang, but now I understand bakit nangyari lahat. Pero nung time namin, very, I would say, naging foundation ko siya. Naging foundation ko siya kung bakit siguro ako successful ngayon. Actually, nung na-interview kita noong 2003, nararamdaman ko na may galit ka pa. Galit po Marami ka talaga pang ako. hinanakit. Galit po talaga ako dati. Kasi, syempre, lahat ng bata may pangarap. Hindi naman kailangan sagutin ng mga bata yung problema ng pamilya. But then, nalagay ako sa sitwasyon na yun. But I'm happy kasi napakabuting tao ng pamilya ko. Masarap sila tulungan. Kaya, kung ikaw yung nakakaluwag-luwag, ikaw na lang yung magbigay. So, happy ako. Kasi, parang ginamit ang sex bomb para makatulong ako, nakatulong ako sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Yun lang. So, yung blessing siguro sa akin ni Lord, ngayon niya binigay. Ikaw nakapagtapos ka ng pag-aaral? Hindi po. I'll be honest, hindi po. Hanggang ano tinapos mo? 3rd year high school lang. 3rd year high school. But all your siblings nakatapos? Nakatapos po. Ng kolehiyo? Yung no po, bali medyo complicated po eh. Kasi yung bunso namin na tinulungan ko sa pag-aaral ay nakapagtapos. Natulungan ko po siya pero hindi po ako yung nakapagtapos sa kanya ngayon. Kasi lahat kami may hugot sa buhay eh. Instead na sumabay kami sa alon, kailangan labanan namin. Anong pakiramdam na yung mga kapatid mo nakapagtapos ng pag-aaral, tas ikaw yung sarili mong pangarap parang pinarada mo lang muna? Proud ako kasi yung dahilan ko naman ay para sa kanila. So kung meron man akong gustong habulin para sa future ko, pinaghihirapan ko naman yun on my own. Hindi ko na kailangan i-share sa lahat ng tao. Lahat tayo may struggle, pero kailangan marunong kang bumangon. Kasi syempre maraming discrimination. O hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Alam mo yung minsan pag nagkukwentuhan, wala kang ma-share. Pag usapang graduate, usapang kolehiyo, gusto mo maging part eh. Kaso hindi ka dumating sa ganong part. Yun yung sad sa akin kasi gusto ko talaga i-continue yung pag-aaral ko pero hindi nangyari. Hindi pa naman late for me. It's never too late. It's never too late. Oo. Malay mo, the next time na mag-interview tayo, college graduate ka na from Australia pa. Yes. Malay mo, 'di ba? It's never too late. Wala namang edad na pinipili ang edukasyon, 'di ba? Tama. But I'd also like to say that ang tagumpay ng iyong mga kapatid ay tagumpay mo na rin. Yes. Pag umaakyat sila ng entablado, ikaw rin yun eh. Ikaw rin yung nagtapos.
Actually, yung relationship namin ng family. Kasi yung father ko recently andito. So, wala lang kasi my mom passed away. Hindi rin kami nagkausap. So, parang hindi na solid yung family namin. But then, kaming magkakapatid, naintindihan na namin yung sitwasyon. Nagkasama-sama kami ng father ko, umuwi siya from Texas. Tapos nagkaroon kami ng bonding. Ang saya. Kasi nice. lahat naman ng tao may nasasabi dahil sa sitwasyon na hinaharap nila sa buhay. But then, kailangan talaga mag-forgive ka. Correct. Correct. Kasi hindi mo rin naman alam yung pinagdaanan ng tao sa buhay. Totoo. Ang nakikita mo lang yung nasa harap mo. Pero lahat kasi tayo may struggle, diba? May hugot. So, oo, yun lang. Sobrang happy naman ako kahit hindi namin kasama na yung mom ko. Kami magkakapatid ay solid kami. Solid kayo. Solid kami. Tapos dumagdag na yung father ko. Okay. Natatandaan ko pa nung 2003 nung binisita kita, doon sa pinakataas na taas, kwarto mo yun eh. Punong-puno ng stuffed toys. Tapos, meron dong bintana, nakitang-kita mo yung mga barong-barong doon sa tundo. Tapos, tinatakpan mo siya ng kurtina Yes. na may image ng waterfalls ba or something. Yes po, meron. Tapos, sabi mo sa akin, kasi balang araw, makakaalis din ako dito. Babaguhin ko yung buhay ng pamilya ko. Yes. Pero nangyari talaga siya. At nangyari siya talaga. And ngayon, pag pumupunta ka ngayon, nakikita mo yung bahay mo, where you are right now, yung mga kapatid mo nakapag-aral na. How does it feel? Sobrang refreshing na, syempre hindi namin tinalikuran yung bahay. Correct. Yung bahay nandun pa rin siya. Inaalagaan pa rin kasi doon kami lahat nagbulay. Doon yung buong pamilya ko. But then yung success na gusto ko, syempre lumabas din sila doon, which is nangyari. Naging successful yung mga kapatid ko. Nakakatuwa lang yung feeling na nung pagdating ko, ate, yung youngest brother ko, si Raj, sabi niya, ate, ako naman. So, nakaka-touch kasi parang yung kwento niya nga nasabi niya daw sa eldest son niya na, alam mo ba, yung tita mo, nung bata ako, tinulungan niya ako mag-aral. Nakaka-proud lang na yung respeto ba? Respeto ng pamilya ko nandoon. Hindi ko gustong ma-acknowledge or alam mo yun, pero nakikita nila ako. Nakita nila yung tulong ko, which is I'm happy. So, ito ka dati. Di ba? Oh. Wow! Nakawig ako dyan. Ilang taon ka nung nagsimula kang magtrabaho? Kasi nag-start ako dance competition, Oo. mga inter-barangay. Correct. So, siguro 11 to 12 years old ako, kumikembot na talaga ako. Oo. Na hindi ko pa nare-realize na ito pala yung talent ko sa pagsasayaw. Ganto ka-deep. Nung nag-start ako, kasama ko pa lang yung mga gay friends ko. Yes, yes. Inaalarma nila ako. Kami yung Yung nag-aala-alarma ginaganon, dati. hinahagis-hagis. Yes. Ikaw ang nagpauso ng alarma. Kami po yung mga gumagawa Oo. nung alarma. So, buwis buhay ang tawag namin doon before. Tapos, nakakatuwa yung simpleng kita mo, nanalo ka ng 150 pesos. Diretso namin ng mama ko nung tapsilugan. Talaga. Kumakain kami together. Yung extra bibigay ko pang kain namin. Dumadayo kami ng iba-ibang barangay para lang makasali at kumita. Tapos meron Oo. pang time na pag sumali kami, nananalo ako na, syempre, parang merong silang face of the night, nakakatawa. Naks! Tapos yung best group kami, nananalo Naks! kami. So parang yun yung naging start para, ay parang ito yung calling ko, no, ang saya. Sayaw lang ako ng sayaw. Oo. Tapos kakasayaw lang namin, kaka-join lang namin ng contest, nakaabot na ako ng ibang channel, sumasayaw na ako doon, nagko-contest na ako, parang ay, Oo. ibang level na to. Oo. So, Tapos ganun. dun sa pagsasayaw mo, dun ka rin na-discover ni Miss Joy Cancio. That's correct. Doon ako na-discover ni Miss Kwento Joy mo, Casio. paano ka na-discover? Kasi inter-barangay sa Paranaque noon. Oo. Nag-join yung group namin. Kasi meron dalawang group. Siyempre, sa grupo lagi may rivalry, di Oo. ba? Meron isang group na katulad namin, nag-join force kami. So parang nag-isang group kami, Oo. tinawag namin yung group namin na Jazz Exchange. May pa-contest si Miss Alma Moreno and Sir Joey Marquez that Wow. time sa Oo. inter-barangay ng Paranaque. Nag-join kami, Ate Joy was one of the judges. And then, si Miss Joy, nung nakita niya ako, second place kami noon. Tapos Okay. si Kuya JV nakasama niya noon,
tinuturo ako, pwede yun. Kasi bata pa ako noon eh. 15 years old lang ako noon. Nakita ka na kahit Nakita. hindi kayo yung nag-first place, naispatan ka na Naspatan ni nila ako. Miss Joy Cancio. Yes. Tapos, tinawag niya ako, sabi niya, halika, sabi niya. Tapos, lumapit ako, gusto mo mag-sex bomb? Sabi, gusto mo mag-sex bomb? Ano po yun? Sabi ko, Ano ka ba? Ba't hindi mo hindi ko alam? kilala. Hoy, Hindi ko kilala ang sex bomb that time. Nanonood ako, alam ko ang Street Boys, alam ko ang Abstract, kasi bago pa lang sila noon. sa bagay kasi Ito yung yung- sex bomb, ano lang minsan lang sila lumalabas yung gumaganon lang sila kapag Meron o laban o wala. baw. Meron o wala. pa dati. Wala pa Oo. lahat sila, Jopay, wala pa sila. Correct. 4 pa lang to yung original Correct, na sex correct, bomb. correct. Paangat pa lang sila. Ito pa yung mga time na tinatawag silang chicken sandwich dancers. Correct. Tapos, ito yung pag lumalabas, si Ate Joy, pinapunta ako agad doon. Pinatawag Konti niya pa ako lang sa sila Itbulaga. nun. 4 pa lang sila. Si Rochelle nandoon. Si Ate Joy, since wala pa siya nung sa studio, pinag-audition pa nga ako ng assistant niya, nakita nila, ay, ang easy nung sayaw. Kumaga, ang bilis kong i-pick up yung sayaw. Kasi ang lambot, parang wala kang buto Siguro parang Diyos simula ko. bata talaga ako, yung pick up ko, parang na-absorb ko kagad Oo, siya. oo. Nagulat ako, magdala ka ng stockings, magdala ka ng boots. Wala po ako ng mga ganun. Tapos, sige, ako nang bahala. Si Ate Joy, doon ko una nagpasukan yung original sex bomb. Wow, talaga na-amaze ako kasi pasok si Kikay. Siya yung leader ng sex bomb dati. Si Pepay, huling-huli si Rochelle. Ko ay sila pala yun. Nakatingin lang ako. Binibihisan na ako ni Ate Joy. O, sasalang ka na, 15 ka lang nun? 15, turning 16. Grabe. Tapos? Yung salang ko na down. Uy, may bago tayo. Nilapitan ako, sumasayo. Para ka lang nene, parang pinabili ka lang ng suka ng nanay mo, ha? Yun yung sinabi niya sa akin. Magkano ang unang sweldo mo? Parang nasa 150 pesos, 200. Per That day? time. Per salang. Per salang. Kasi ganun ang basehan ng Anong ibig sabihin Bulaga. per salang? Kasi during that time, malaki na yon, Miss Cara. Oo, Talagang oo. pag nasa opening ka, nasa laban o bawi ka, Dalawang may salang other yun. crowd ka, 2 salang. Per salang ang bayaran nila. Oh, wow! So, okay. So, the more na marami kang dance, marami kang susweldohin. Nakatikim ako ng unang sweldo, pinakita ko sa mama ko, Mama, may sinusweldo na ako. Tignan mo, alam mo yung sobrang excitement namin. Kaya doon ako nag-start na parang, wow, galing. So parang hindi ko pa na-feel na parang yun pala yung ganun ako magiging kagaling, sumayaw. Pero si Joy Cancio po talaga ang nag-open ng door para gumaling talaga ako. At masabi ko sa sarili ko na ito talaga yung career ko sa buhay ko. Saan napupunta yung sweldo mo nung time Sa na yun? family ko. Tulong talaga sa family ko. Breadwinner ka talaga. Breadwinner talaga. Kasi syempre, everyday mag-aabot ako sa mother ko, panggastos mo ngayon, mag-iiwan ako everyday ng money. Tapos, Walang dun para na. sa'yo, sarili mong gimmick. Syempre, kung may natitira, para sa akin yun. Pero wala talaga ako na naiipon. Hindi ka na nag-aaral nun. Hindi na. Nag-stop po talaga ako. Kasi kailangan ko ng full-time job para sa family ko. So sinabi mo sa mga kapatid mo, kayo na lang. Hindi, wala. Busy lang ako. Walang say na okay na lang. Basta mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Yun ang importante. Yung youngest brother ko, graduate siya ng nursing. Masakit sa'yo yun na tinalikuran mo yung pag-aaral. Masakit sa akin kasi gusto ko talaga mag-nurse. Kahit naman nagtatrabaho tayo para magkaroon ng kikitain at magkaroon ng stable job. But then, na-bless ako ng magandang trabaho para makatulong sa pamilya ko. So, may part 50-50 na wala akong regret. May regret ako para sa sarili ko, pero wala akong regret sa napatunayan ko sa pamilya ko. Tinulungan ko yung pamilya ko, so wala akong pagsisisi. At nung panahong yun, mas matimbang ang pamilya. Yes. Kasi nung time na yun, mahirap ang buhay. Alam mo, ang na-appreciate ko sa Sex Bomb Girls, hindi kayo madamot sa inyong mga fans. No. Kasi sinundan ko kayo for 1 week. Nakaschedule silang mag-concert dito sa Porac, Pampanga. Excited na nagtutulakan na yung mga tao. Hahawakan ninyo sila lahat, babatiin niyo sila. Tapos pupunta pa kayo sa mga barabarangay. Yes. Kasi parang yung feeling namin kasi, nanggaling kami dun eh. Naging fan kami. Kami mismo mga naging fan kami ng artista. May mga experiences kami na hindi kami pinapansin ng artista. Alam namin yung feeling na kahit, alam mo yung feeling na kumakain ka,
but then yung fan mo na-excite, nakita ka. Mm-mm. Hindi ka pwede mag-no basta-basta. For me, Mm-mm. ako to hindi naman apply to sa lahat. Mm-mm. Para sa sarili ko, na-excite sila na nakita ka, bigyan mo ng konting time, picture lang naman eh. Mm-mm. Mm-mm. Hindi mo alam yung mafe-feel nila after. Kasi nanggaling ka doon. Mm-mm. Nanggaling Ang sarap, para ka sa doon. akin, ang sarap ng feeling na napapasaya mo sila. Oo. Ito yung isang pinuntahan natin. Sa Porac, Pampanga ito. As in, sobrang liblib na lugar. Grabe yung mga tao. Grabe. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Oo. Parang ganun pa rin yung mga itsura nila. Wow. Rochelle. Paggabi ang konsyerto at meron ng Pero nakwento nyo rin sa akin noon na minsan daw may mga bastos. Meron talaga. Oo. Tapos may mga tao rin na may medyo konserbatibo, sabi na hindi raw kayo magandang halimbawa sa mga kabataan kasi parang malaswa raw. Ikaw ba nakaranas ka rin ng ganyang klaseng discrimination na Yes. tinatawag kang gano'n? Yes. Alam ko merong nangyari na pinapatanggal na kami sa segment ng Laban o Bawi. Totoo. Kasi dahil sa mga outfit namin, ang kagandahan lang kasi sa amin, hindi kami lumalabas ng naka-shorts ng walang stockings. Yes. Secured ang body namin. Yes. Kasi ganyan kagaling si Miss Joy. Oo. Kasi 'di ba ngayon, parang pag sumayaw yung iba, wala ng stockings, naka-shorts. Yan ang ayaw mong makita ng tao. Like, yung masilipan ka, hindi secure yung parts ng body mo. Ang sex bomb, very secured. Yan ang hindi nila alam. Yes. Nag-stockings kami, ang mga boots namin matataas, may socks, may under, may mga suot kami panloob. Sexy lang kami pag tinignan mo. Pero, para sa akin, hindi siya malaswa. Ang kalasuan ay nandito eh. Yes, kung paano mo titignan yung tao. Ano man ang suot ng babae, 'di ba? Yes, Ikaw ang nagbibigay ng kabastusan at kalasuan sa kanya. totoo yan. Yan ang kagandahan sa sex bomb ngayon. Dahil kung paano kami tinrain ni Miss Joy, yung talent namin, na kahit magsuot kami ng sexy, hindi nila kami nakikitang bastusin. May nabasa akong isang comment dun sa concert namin na nakakatawa no si Ira kahit yung kasi may dance ako na slave doon, Oo. parang Britney Spears Oo, na oo. talagang naka-low Oo. waist kang shorts, Oo. naka-stocking naman ako, naka-bra. Tapos sabi niya kahit ganyan yung suot niya, hindi talaga siya bastusin, no. So yun yung nakakatuwa na nagre-register sa mata ng tao. Eh, kasi hindi naman talaga. At saka hindi naman kasi yun yung mission ninyo Yes. na maging ano kami Nagbebenta ka ng sarili mo or ng katawan, mo. mo. No. Kasi mahirap naman na alam natin yung may pagka-conservative talaga. Gustuhin man namin, pero syempre minsan yung mga sayaw hindi aakma sa costume na sobrang balot na balot. Correct. Especially kung may ginagaya tayong artist, Oo. nagpo-portray ka ng character, dapat i-follow mo yun kasi yun yung art nung production. Anong pinakamahirap na bahagi ng pagiging sex bomb dancer? Rehearsal. Wala kayong tulog. Walang tulog. Ngayon, meron na. Kasi parang, dati kasi, wala talaga kaming control. Wala kaming control talaga sa nangyayari. But, we love it. We love what we were doing. Na parang, yes. oo, napupuyat man tayo, pero lumalabas tayo sa TV, nagda-dance-dance tayo. Yun yung passion namin eh. Kaya kami, hindi namin na-feel talaga na sikat kami dati. Nag-e-enjoy kami. Nag-e-enjoy kayo. Tapos lumalabas lang kami, ina-entertain namin yung mga tao kasi ang saya talaga ng feeling. Oo. Actually, nung pinuntahan ko kayo, sabi, 4 hours daw yung inyong rehearsal. So ngayon, magtrabaho na magtrabaho, hindi ako mapapagod. Kasi kailangan. Mukhang pagod na siya. oras sa isang araw. 4 hours kayong nagre-rehearsal. Late pa yan, Wala pa Miss kayong tulog nung Late in-interview pa. kita. Yes. Tapos tinanong kita, hindi ka ba napapagod, Ira? Nung dumating ako doon, birthday mo, nagtatrabaho ka. No excuses. Tapos ang sabi mo, hindi ka mapapagod Kasi kailangan ko talaga. kasi kailangan. Sandalan ako ng pamilya ko eh. Hindi man alam ng tao yun. Ako yung hugot nila para lumaban. Kasi dumating sa time, Miss Cara, nangihingi na kami ng pagkain. Hindi masaya. Kakahiya yun. Kasi hindi mo pwedeng gawin lagi yun. Yung manghihingi ka ng kanin, tapos yung ulam mo lang ay cracklings. Alam mo yun? Yung parang,
Hindi yun yung gusto kong Buhay na buhay ng pamilya ko. Kaya kahit mapagod, hindi pwedeng mapagod. Hindi. Ilalaban ko talaga siya. Saka masaya ako na lumalaban. Hindi ako yung may regret na kada sayaw mo, parang pagod na ako, parang sinasamantala nyo naman ako. Hindi, I'm happy. Content ako, Miss Kama. Na yung pagod ko dati, nakita ko man yung bunga, hindi pa rin ako tumitigil until now. Kasi yung pangarap ko, kasama pamilya ko. Hindi para sa akin lang. Kahit nagkaasawa na ako. Bakit hindi nyo pa rin tinanggal yung bahay dun sa Tondo? Kasi parang yun yung buhay namin eh. Yun yung buhay namin, pwede naman namin siya ibenta. Parang yung binild namin doon, hindi man nakalabas yung mga pamilya namin na iba, they can stay there. Kasi wala silang babayaran. Even yung cousin ko na nagstay sa amin, na kinukupo namin na parang kapatid namin, nagstay siya doon. So binibigyan namin sila ng shelter para naman may bahay sila. Kasi At saka, naka-asenso na kami, kahit papano, naka-move out kami. Kayo naman. Tsaka yun yung alaala na dito kami nanggaling. Dito kami nanggaling. Pride, kumbaga ako, proud ako talaga ako saan ako nang. Hindi ko ikakahiya kasi kung hindi ka naghirap sa buhay, wala kang kapupuntahan. Hindi ka mamamotivate. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, yung buhay ko dati, foundation ko kung bakit nandito ako ngayon. At ngayon, nasa Australia ka na raw. Ay. Howdy mate ka na Howdy, raw. mate. Oh, wow. From down under. Anong ginagawa mo sa Australia? Ito na nga yun. Kasi yung husband ko po, ay first boyfriend ko siya. Magkapit-bahay kami sa Tondo. Nakakakilig. Naniniwala talaga ako sa first boyfriend. Minsan nagkakatuluyan talaga kami. Nakakatuwa naman. O, tapos? Saka, nung time na kami kasi, hindi pa ako sex bomb. Oo. Puppy love lang. As in, Oo, bata pa oo. talaga ako. After 18, 19 years, nagkita kami ulit. Halang! Dahil sa kapatid ko yan. Ang cute! Oo. Tapos, nung pinuntahan niya ako sa show, hanggang sa after ilang years lang, in-invite niya ako sa Australia. Nag-reconnect kami. Awkward yung una pagkakita namin, parang, manonood siya ng show ko eh. Parang, Hindi tumibok agad yung puso ulit? hindi. Parang black and white. Parang awkward. Jowa ko to dati. Oh, ganun. Awkward. Pero kasi nung time namin, naghiwalay kami, sex bomb days, dumadaan ako lagi sa area nila. Kasi Oo, yun talaga yung oo, way eh. oo. Tumitingin ako sa bahay nila. Basta na kaya siya? Ganon lagi yung linya ko pag dumadaan ako dun sa bahay nila. Gusto na kaya siya? Ulit-ulit yun. Saan na kaya siya? Nami-miss mo. Tapos, wala kaming communication, walang Facebook messages. Oo. 2010, bigla siya nag-message sa akin sa Messenger. Nagulat ako, parang, may boyfriend ako that time, kaya hindi ko Oo. masyadong in-entertain. Pero na-shock ako na parang, wow, uy, kumusta ka na? Ganun lang, kumustahan lang. Hindi ka pala Tapos, nakalimutan. Oo, tapos in-stalk ko rin yung Facebook niya. Oh. Browse ako. Ay, ang cute naman niya. Ay, grabe siya ngayon. Oh. Hindi, pero okay lang. Tapos nawala na yung communication namin after. Tapos? 2015, Okay. nagdaan pa ilang taon kasi busy rin ako eh. Oo. In-invite niya ako sa Australia. Tapos, pagdating ko doon, wala naman akong boyfriend na. The following day, nag-propose siya sa akin. Ang bilis naman! Ang bilis! Hindi ba? Kahit ako, grabe. Pero, sino ba naman ako para humindi? So, anong work Kasi ninyo may sa history naman kami. Correct. So, anong work ninyo sa Australia? Yung family ng asawa ko doon, meron silang manufacturing company. It's a family business. Nagmamanufacture sila ng hair and beauty products, mga vegan products. Amazing. Oo. Amazing talaga. Kasi malaking company sila sa Australia. Tapos meron silang mga export, mga Amazing. ganun. Tapos yung husband ko yung gumagawa ng mga produkto nila. Ang galing, ang galing. Kaya nga sobrang, yun yung sinasabi ko na, hindi ko sinasabi na asawa ko yung nagbigay sa akin ng magandang life, pero part siya doon. Pero yung blessing talaga na binigay sa akin ay hindi ako pinahirapan. Pero umuwi ka pa rin dito sa Pilipinas. Umuwi ako last time yung sa mom ko nga, nung nawala mom ko. At Umuwi ngayon? ako. Tapos At ngayon ngayon? lang uli. Kasi si Rochelle,
Patagal na kasi yung plan for the concert. Oo. Tapos, si Rochelle, tawag, kasi meeting pa dati, nandito pa ako, hindi pa ako nagmamigrate. Plano na yan eh. Oo. Kaso laging merong nangyayari like, si Rochelle nabuntis, syempre stop Ah, tayo. Pag oo. walang Rochelle, hindi pwede. Oo. Tapos, nag-migrate na ako. Tapos, si Rochelle, meron ulit tawagan kami niya na, uy, tuloy na natin. Okay, sige, biglang mawawala. Eto na, nagsama-sama sila for a shoot yata ng endorsement. Nag-usap lang sila na, game na? Game. Yun na yun. Kaya sinasabi nila sa akin, tutuloy na natin. Yung hindi ako masyadong excited kasi, Oo. sure na ba? Kasi nasa Australia ako, hindi madali na Oo. parang magpa-plan ako ng leave. Ganun na kasi ngayon. Siyempre, nag-work ako as customer service ng company. Saka lahat dapat maayos ang proseso. Pag nag-leave ka, although medyo flexible kami kasi family. Tapos, hindi ka pwedeng basta-basta mag-decide bumili ng ticket. Paano kung Correct. bumili ka na ng ticket, hindi pala natuloy? Correct. Diba? Tapos, di ba, nagka-problema pa kasi walang gustong mag-budget. Yes, yun. Isa pa, kasi si Rochelle, non-stop tawagan kami niyan. Naghanap kami tinutulungan ko rin sila. Oo. Tapos, nung tinulungan ko sila sa isa, kaso, alam mo minsan na parang may agreement na, biglang nawala. Gusto na talagang tumigil ni Rochelle. Sabi niya, tama na, parang hindi siguro. Anong pakiramdam nung nire-reject kayo ng mga financiers? Ano ba sinasabi? Bakit hindi nila popondohan? Baka hindi kasi mag-boom yung concert namin. Malugi. Siyempre, business is business. Doon sila lagi sa side ng business. Oo. Gusto nilang sex bomb at the same time, may fear. Kami din naman may fear. Ang tagal namin nawala sa industriya, ilang taon. Yun yung lagi nilang sinasabi, baka laos na. Pero, like, yung knowledge nga namin sa talento namin na natutunan namin for So almost many years. So many years. Kaya namin ibalik yun. Kasi nandito yun at nandito yun. Tumaba man kami, madali naman trabahuhin yun eh. Pero hindi namin mapapatunayan sa kanila yan. Kasi kung ano yung nasa utak nila, yun ang nangyayari. Kaya fear. Baka hindi mag-click yung concert. Kahit papano na-earn naman namin siguro yung respeto na Totoo. may right kami. Na may right kami sa mundo ng show business, sa mundo ng dance community. Kaso hindi namin kayang patunayan yun sa mga ibang tao na hindi naman Yes. talaga kami kilala. Yes. Hindi mo naman sila masisisi. Pero nung may nagtiwala sa amin at nag-open ng door, Grabe! grabe. Anong pakiramdam? Kahit kami, wow. Anong pakiramdam nung nakita niyo yung sobrang daming tao? Sobrang overwhelming and very humbling at the same time. Kasi siguro na-experience namin siya before, pero yung feeling, matured na kami ngayon, kung paano namin na-appreciate ang bagay, sobrang iba. Grabe kami maka-appreciate ng bagay ngayon. Kasi, di ba, naiintindihan na namin sila. Yes. So, parang, wow. Alam mo yung pressure na parang, dati yung pressure na parang baka walang manood. Ngayon yung pressure, kailangan bigyan natin sila ng magandang show. Kasi ang daming pumili. Deserve nila kasi feeling ko yun yung tumatak sa kanila nung pinanood nila yung day 1 at day 2 namin. Gusto namin nandun kayo, balikan natin yung nakaraan, ile-level up lang namin yung performance. Pero nakita namin yung mga audience, yung mga pinalaki ng sex bomb, talagang tumatayo sila. Ang na-feel nila, yung time na nandun sila sa moment na yun, na wala pa tayong problema masyado, sayaw lang tayo ng sayaw sa kalye, lagi lang tayong masaya. So parang yun yung binalikan namin, na nakakatuwa na ganun yung impact sa kanila nung concert namin. Anong mensahe mo sa mga fans ng Sex Mom? Taos-pusong nagpapasalamat kasi talagang hindi sila bumitew. Nadagdagan pa ang mga talagang, yung mga pinalaki na sex bomb, may pinalaki na, nadagdag pa sa mga pinalaki ngayon. So parang maraming salamat. Dahil sa pagmamahal na simulat sa pool na nagtiwala kayo sa amin, na akala namin wala na. Na sana hanggang sa day 5, yung round 5 namin, gusto namin maramdaman nyo na part kayo ng history ng sex bomb. Wala kayo, walang sex bomb. Ang sarap pakinggan. Ang sarap, no? Oo.
Sana meron pang round 6, round 7, round 8. Hindi nga kami titigil hanggat gusto nila kami mapanood yung sinasabi ko, kakayanin namin, ilalaban namin. Lalaban talaga. Maraming salamat sa iyo, Ira. Pero let me just tell you that iba kasi talaga yung sex mom. Kasi you're not doing this for the money. No. You're doing this because this is your passion, and you're doing this kasi gusto ninyong pasayahin ang mga tao. Yes. Kasi mahal ninyo ang fans ninyo. Totoo yan. Actually, nung nagsisimula nga tong planning na to, si Rochelle, ang una niyang binitawan, for the last time. Kasi nakakaingit yung, may inggit talaga kami sa mga nagko-concert. Like, Street Boys, nag-concert. Bakit tayo hindi? Let's do it. Ang saya nila, reunion. Ang goal ni Rochelle, nung sinabi niya, gawin natin to para sa mga fans natin. Kasi parang bigla na lang tayo nawala sa ere. Walang closure. Ngayon, hindi natin sinasarado yung story. So parang sinisimulan natin ulit. Because of them, magkakaroon kami ng beginning at gusto namin ituloy ulit. Ito na yung generation ngayon na gusto namin ipakita sa kanila na dahil sa pagmamahal nila, nandito kami lahat, nagsasama-sama kami talaga. Saka iba kasi yung feeling eh. Pag nakikita mo sila, na parang, wow, parang ang sarap mag-perform. Hindi lang nila alam yung impact sa amin. No? Yes. Yung yes. hiyawan nila, nawawala yung pagod namin. Nakakalimutan namin lahat ng problema namin. Alam mo yung in control kasi nangyayari, na ang sarap ng feeling. Thank you. Maraming salamat, Thank you Ira. for having me Thank you. here. Thank you. Thank you for loving your fans. Thank you for loving all of us. And thank you for teaching us what true strength really is. Yeah. Kasi napaka-tatag mong tao. Not only very, very talented, pero napaka-tatag mo. Maraming salamat. Thank you rin sa inyong pakikinig sa iListen. Sana meron kayong napulot at sana lalo rin kayong tumatag dahil sa kwentong narinig natin tungkol kay Ira. Thank you! Thank you! Salamat! Get out! Get out!